Magandang araw mga kaibigan. Ito po, malaking problema itong OFW online voting natin dahil marami ng OFWs nating kababayan na nag-vote na sa online, kaya lang iba ang lumalabas na pangalan. Vote straight PDP laban sila, kaya lang lumalabas pangalan ng mga alyansa candidates. Ano ba yan? So ito, COMELEC Commissioner Garcia nagpaliwanag. Kaya lang, itong paliwanag na lalong nakakaduda. I don't know kung paniwala nyo ako. Unahan ko na kayo, hindi ako maniwala sa paliwanag ng COMELEC Commissioner na ito. O, pakinggan natin ang paliwanag. Encrypted codes nila. Pwede pa rin makita, doon po, ibig sabihin, pwede nilang makita pa rin yung mismong encrypted codes nila. Pwede pa rin makita anytime. Kahit 2 linggo na nakalilipas, pwede pa rin nilang makita, pero hindi po nila makikita yung mismong pangalan ng mga binoto nila kasi nga po na-encrypt na. Once na nakas yung boto, encrypted na. Pero kahit kopyahin nila yung mismong nagboto ka, straight PDP, Duterte. Hindi mo na daw yan makikita kasi encrypted. Pag i-check mo ang QR code, reklamo ng mga OFWs, iba ang lumalabas. Merong mga kandidato ng alyansa, may mga Pacquiao, Tolpo, iba pa. Paano natin paniniwalaan yan, di ba? Online voting, example, naghulog ka ng kwarta mo sa bangko. Hulog. Di ba, i-check mo siya yung ATM kung pumasok na. Naghulog ka 50,000. Dapat makita mo doon sa resibo, may 50,000 pumasok. Anong klaseng online ito? Encrypted. Ano ba yung encrypted na yun? Hindi ko maintindihan. Magulo. Delikado po ito. kopyahin nila yung mismo encrypted na salita o script na tinatawag, ikumpara nila sa bawat araw na lilipas, pare-parehas po yun. Kasi ibig sabihin, yung boto niya na naandun, na preserve, hindi po nagagalaw. So, yung po ay protection talaga natin upang hindi naman po magamit sa pagpapabenta nga ng boto. Pero naandyan yon at kung gusto nila mag-verify later kapag po tayo natapos sa pagpaboto sa Mayo 12, i-print po yan ng mismo mga post at makikita po nila yung po mismo na mga balota na binoto po nila kung sila po yun. Yung po yung sinasabi natin. Yung nakita po niya, yung po yung ballot face. Pag pumipili ka kasi, bigla kang papakitaan muna ng ballot face. Ito yung 12 na pinili mo. Actually, merong isang taga-media. Dapat kasi bawal pero sige na lang. Hindi na natin para papile. Merong isa kasi nagpadala ng botante sa kanya, pinakita yung ballot face. Ito, yung 12 pinili niya. At ito yung party list na pinili niya. Later on, papakita ko sa inyo para makita nyo. Sila naman, sa kanila naman galing. And therefore, ibig sabihin, pinicture ng botante yung kanyang balota bago niya i-cast. So, pag pinindot mo na kasi yung cast, mawawala na yon. Bigla na lang papalit doon yung sa QR code, mabe-verify mo ngayon. Pag pinundot mo yung QR code, yung sa QR code, lalabas na yon yung mismong ballot ID at saka yung encrypted na script. So makikita po natin yon. Doon kasi sa script, isa may nakalagay na pangalan ng isang kandidato, isang ganyan, pero hindi po nangangalugan na yun ang pinoto nila. Talaga pong ganun lang yun, kasi yun po yung purpose ng encryption. Pagkawalay nada. So hindi po yun nangangalugan na yun. I don't know sa inyo ako hindi ako marunong sa technology. Nagdududa na talaga ako. I'm sorry, hindi ako naniniwala sa paliwanag ng commissioner nito. Dapat yung ibinuto ko, makikita ko rin. Bakit ibang lalabas? Yung binoto nila. Pero nandun sa encrypted script, yung lahat po ng binoto nila. Later po, kapag na-translate na yun into human readable, makikita nila na yun pala talaga eksakto mga binoto. So yan po ay paraan to protect security po yun.
to protect yung mismo mga boto po natin. Pero may mga OFW na parang hesitant kasi pa-enroll kasi nila online voting. Ano yung assurance nila? Meron po kasi na may iba nagkakalat sa abroad. Unfortunately, whether wag daw pagtiwalaan ng internet voting. God! Walang pa eh. Huwag mapipigil. Ay, Diyos ko. Nung una, bilib na bilib ako dito sa Commissioner Garcia na ito. But right now, I'm sorry. Wala na akong tiwala. Napakalabo ang paliwanag. And pwede nilang makita pa rin yung mismong encrypted votes. Puros nila. ka encrypted. Pwede pa rin makita anytime. Kahit 2 linggo na nakalilipas, pwede pa rin nilang makita. Pero hindi ko nila makikita yung mismong pangalan ng mga binoto nila. Kasi nga po na-encrypt na. Once na nakas yung boto, Hindi ko maintindihan yung encrypted. So, ang mga kababayan nating OFWs, I'm sure hindi rin na. Pwede ba magpaliwanag kayo ng mas simple? Encrypted. Ulitin ko, kung naghulog ako ng pera ko sa bangko, dapat lalabas sa resibo ko yung amount na pinasok ko. Ganon din sana sa online voting. Kung sino-sino yung iboto ko, dapat yun ang lalabas pag tignan ko. Ano yung encrypted? I'm sorry, hindi ako maniwala sa paliwanag ni Commissioner Garcia. Magbasa tayo ng mga comments. Muslim Pilipino ngayon, umayos ka Garcia, baka masama yung sinabi, huwag ka na lang ano. Hanifa Isma, grabe naman tong Comelec nito. Siguro, medyo masama na naman. Jerome Mandiguez, hindi nakikita yung binoto mo, anong klaseng security yun? Try mo mag-online transfer. Ito na yung transfer ng kwarta. Na hindi mo din nakikita yung kanino mo na transfer yung pera mo. Magiging panatag ka? Ganun lang yun, kasimple. Raul Solon, pandaraya naman yan, hindi makikita daw, baka ibang lalabas, imbes PDP lalabas, alyansa. Yun. Grabe. Sienma, tama, kalukuhan na naman yan. Galagnoma, ginagawa tayong tanga. Grabe. I don't know kung ano pang gagawin natin. Sana yung petition sa Supreme Court maksyonan kaagad para failure o hindi na itutuloy itong online voting nito dahil nakakatakot. Sayang ma-disenfranchise ang ating mga OFW. Okay mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel.